Isang basurang mataba na amoy tuyo. Yan ang turing sa akin ng lalaking pinaglaanan ko ng 10 taon ng aking buhay. Habang nilalamig ako sa ulan, dala ang mainit na arroz caldo para sa kanya. Tawa ng pangungutya ang isinalubong niya. Tinapon nila ang aking dangal sa putikan. Ngunit tandaan niyo ito. Ang babaeng binaliwala niyo ay babangon na may dalang puot at pag-asa. Sino ngayon ang tunay na dukha? Ang paghihiganti ba ay may puwang sa pusong sugatan? Ano ba, Simon? Bakit hindi mo papaalisin ang matabang babaeng yon? She is such an eyesore, lalo na sa mga high-profile events mo. Ang taba na nga, amoy tuyo pa mula sa navotas. Ang wika ni Veronica na may kasamang malutong na tawa na tila humihiwa sa marangyang katahimikan ng presidential suite. Hayaan mo siya. Dory is just a useful machine, Veronica. Isang kagamitang nagpapadula sa takbo ng kumpanya ko. She makes people remember the smell of poverty and hard work, and that makes me look even more powerful. Hindi ko siya kailangan dahil sa ganda o estado. Kailangan ko siya dahil siya ang tanging tanga na handang magpakamatay sa trabaho para sa akin. Ang tugon ni Simon. Ang boses niya ay malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Kasunod ang tunog ng pagkakalapat ng mga kristal na baso na nagpapahiwatig ng kanilang pagdiriwang. Sa labas ng mabigat na pintong nara, nakatayo si Teodora Villanueva o Dory sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Ang kanyang mga kamay na nanginginig sa pagod ay mahigpit na nakakapit sa isang lalagyan ng mainit na arroz caldo. 2 araw na siyang hindi natutulog. Tanging kape at determinasyon lamang ang nagpapatakbo sa kanyang katawan para matapos ang blueprint ng pinakamalaking proyekto ng Mondragon Holdings. Kanina lamang, habang bumubuhos ang malakas na ulan sa labas, ang tanging iniisip niya ay ang kalusugan ni Simon. Alam niyang madalas itong malipasan ng gutom kapag abala sa pagdiriwang. Kaya kahit pagod, ay naglakad siya sa basang kalsada para bilhan ito ng paborito nitong pagkain noong wala pa silang lahat. Ang bawat salitang binitawan ni Simon ay tila mga karayom na isa-isang tumutusok sa kanyang balat, diretso sa kanyang pusong, matagal nang nag-aalaga ng isang lihim na paghanga. Ang init ng lalagyan ng tsao sa kanyang palad ay tila naging yelo. Ngunit mas malamig ang pakiramdam na unti-unting lumulukob sa kanyang buong pagkatao. Pakiramdam niya ay unti-unting nawawalan ng hangin ang kanyang paligid. Ang kanyang lalamunan ay nanikip. Isang mapait na bukol ng emosyon, ang tila gustong kumawala, ngunit nanatili siyang tahimik. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging isang marahas na hampas sa kanyang dibdib. Masakit at nakakabingi sa gitna ng kanyang pagkagunaw. Dahan-dahang nanghina ang kanyang mga binti. Ang paningin ni Dory ay lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigil. Ngunit ang bawat patak ay tila nag-uunahang bumagsak sa sahig na gawa sa mamahaling marmol. Ang kanyang pagkatao na binuo niya sa loob ng 10 taon ng pagsisilbi ay gumuho sa isang iglap. Ang lalaking itinuturing niyang bayani, ang lalaking inalayan niya ng kanyang kabataan at talino, ay itinuturing lamang siyang isang makinang walang pakiramdam. Isang makinang amoy tuyo at madaling palitan. Nang bumukas ang pinto dahil sa paglabas ni Veronica, hindi na nagawang magtago ni Dory. Nagtama ang kanilang mga mata at ang mapang-aping ngiti ni Veronica ay lalong nagpadiin sa kanyang kahihiyan. Pumasok si Dory sa silid na parang isang anino. Ang hangin sa loob ay amoy mamahaling pabango at alak. Isang mundong hinding-hindi siya magiging kabilang. Nakita niya si Simon na nakasandal sa kanyang upuan. Ang kurbata ay maluwag na at ang mga mata ay mapupula dahil sa pagod at alak. Dory, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Simon. Ang boses nito ay bakas ang pagkagulat. Ngunit naroon pa rin ang awtoridad na tila nagpapaalala sa kanya ng kanilang agwat. Dinalhan ko lang po kayo ng pagkain, sir. Mahina niyang sagot. Ang kanyang boses ay parang isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Inilapag niya ang arroz caldo sa mesa, ang kanyang mga kamay ay patuloy sa pang-inginig. Tapos na rin po ang final presentation para bukas.
Nandoon na sa email nyo. Tinitigan siya ni Simon, isang titig na hindi mabasa ni Dory. Sa ilalim ng dilaw na ilaw ng silid at sa gitna ng malakas na dagundong ng kulog sa labas na tila nanginginig ang buong gusali, ang atmosfera ay biglang nagbago. May kakaibang tensyon na bumalot sa kanila, isang bigat na hindi maipaliwanag. Siguro ay dahil sa alak o dahil sa matinding pagod na nararamdaman nilang dalawa o marahil ay dahil sa guilt na biglang gumuhit sa mukha ni Simon nang makita ang namumugto at pagod na mga mata ng kanyang Tiyuki. Ang gabing iyon, sa gitna ng hagupit ng ulan sa labas ng bintana ng hotel, ang lahat ng pader na itinayo ni Dory ay tuluyang gumuho. Ang mga haplos na dati ay sa pangarap lang niya nararamdaman ay naging totoo. Ngunit bawat dampi ng balat ni Simon ay tila may kasamang lason. Walang salita ng pag-ibig, tanging ang tunog lamang ng malakas na ulan at ang mabibigat na paghinga ang namayani sa silid. Ito ay isang pagsasama na binuo ng pait at desperasyon, isang gabi na dapat ay puno ng himala, nungit naging simula ng isang mahabang bangungot. Nang magbukas ang liwanag ng umaga, wala na ang init ng kagabi. Nagising si Dory na nakahiga sa gilid ng kama, habang si Simon ay nakatayo na sa harap ng salamin, maayos na ang suot na barong at tila walang nangyari. Ang bawat kilos niya ay mekanikal, malamig at malayo. Kinuha ni Simon ang kanyang pitaka, naglabas ng ilang malalaking papel na pera at inilapag ito sa bedside table nang hindi man lamang tumitingin sa kanya. Take a few days off, Dory. Consider that a bonus for last night and for the project. Huwag mo na ring isipin ang nangyari. It was just a mistake brought by too much stress and alcohol. Bumalik ka na lang kapag maayos ka na. Ang sabi ni Simon bago ito tuluyang lumabas ng silid nang hindi lumilingon. Naiwan si Dory na nakatitig sa mga perang nakalatag sa mesa. Ang bawat piraso ay tila sumasampal sa kanya ng katotohanan. Ang kanyang dangal ay binayaran ng halagang hindi kayang bumura sa sakit, habang ang bawat butil ng ulan ay patuloy na humahampas sa salamin ng bintana, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hanggang kailan ko ba kayang tiisin ang pagiging isang aninong? Itinatanggi ng sarili niyang liwanag. Ang bawat hakbang ni Dory patungo sa mansyon ng mga Mondragon ay tila paglalakan sa ibabaw ng mga bubog na unti-unting pumapasok sa kanyang mga talampakan. Ang maranyang tarangkahan na gawa sa itim na bakal ay dahan-dahang bumukas na tila isang dambuhalang bibig na handang lalamunin ang kanyang natitirang pagkatao. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak sa paligid ay hindi sapat para itago ang lamig na nagmumula sa semento ng malawak na harden. Sa loob ng 10 taon, ang mansyong ito ang simbolo ng kanyang mga pangarap. Ngunit ngayon, ito ay naging isang madilim na kuta ng kanyang kahihiyan. Pagpasok niya sa malawak na sala, nakita niya si Doña Felicidad Mondragon na nakaupo ng tuwid sa kanyang paboritong sofa na gawa sa pelus. Ang bawat hibla ng puting buhok nito ay maayos na nakaayos, at ang kanyang mga brilyanteng hikaw ay kumikinang sa ilalim ng higanting chandelier, tila nang ungutya sa kupas na blusa ni Dory. Walang bakas ng emosyon sa mukha ng matandang babae, tanging ang isang mapait na awtoridad na kayang magpabagsak ng kahit na sino sa isang tingin lamang. Umupo ka, Tidora. Ang utos si Doña Felicidad. Ang boses nito ay parang isang matalas na patalim na hinihiwa ang bawat hininga ni Dory. Hindi nito ginamit ang pangalang Dory. Ang paggamit ng kanyang buong pangalan ay isang paalala na wala na ang pagiging malapit, tanging ang distansya na lamang ng isang amo at ng isang utusan. Nabalitaan ko ang nangyari sa hotel, Tidora. Huwag kang magulat, dahil sa pamilyang ito, walang lihim na hindi umaabot sa akin. Alam kong ginamit mo ang pagkakataong lasing ang anak ko para makuha ang gusto mo. Patuloy ng matanda habang dahan-dahang inilalapag ang kanyang tasa ng tsaa sa mesa. Ang tunog ng porselana na sumayad sa salamin ay naghatid ng kilabot sa buong katawan ni Dory. Madam, hindi ko po ginusto ang nangyari. Mahal ko po si Simon at...
Hindi na natapos ni Dory ang kanyang sasabihin nang itaas ni Doña Felicidad ang kanyang kamay upang patahimikin siya. Pag-ibig. Huwag mo akong patawanin, Chodora. Ang mga katulad mo ay hindi marunong magmahal. Marunong lang kayong mang-arap ng hindi sa inyo. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Tingnan mo ang taba sa iyong katawan. Ang iyong balat na amoy araw at lansa. Akala mo ba ay papayag ako ang isang tulad mo? Ang maging mansa sa malinis na pangalan ng mga Mondragon? You are a virus. A parasite that tried to cling to my son's success because you are desperate to escape your miserable life in Navotas. Ang bawat salita ay binibitawan ng matanda nang may matinding dusa, isang uri ng gaslighting na tila ba si Dory ang pinakamasamang nilalang sa mundo. Inabot ni Doña Felicidad ang isang puting sobre at inilapag ito sa harap ni Dory. Nandyan ang termination papers mo. At kasama niyan ay isang tseke na sapat na para mabuhay ka at ang pamilya mo ng komportable sa loob ng ilang taon. Ang kapalit? Mawawala ka. Lalayo ka kay Simon. At hinding-hindi mo ipagsasabi sa kahit na kanino ang nangyari sa hotel. Isipin mo ang nanay mo na may sakit, Teodora. Huwag kang maging makasarili. Tanggapin mo ang pera at bumalik ka sa putikan kung saan ka nanggaling. Naramdaman ni Dory ang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang kanyang sikmura ay biglang kumulo, isang kakaibang pakiramdam na tila may kung anong gustong kumawala mula sa kanyang loob. Ang mga pangungutya ng matanda tungkol sa kanyang hitsura at pinagmulan ay hindi na bago. Ngunit ang marinig na siya ay isang mansa ay tila tuluyang pumatay sa kung anong liwanag na natitira sa kanyang puso. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang patungo sa termination papers. Ang magaspang na papel ay tila nagpapaalala sa kanya na wala na siyang babalikang trabaho, wala na siyang Simon, at wala na siyang dangal. Tumayo si Dory nang hindi kinukuha ang tseke. Ang tanging dala niya ay ang mga papel na nagtatapos sa kanyang 10 taong pagsisilbi. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, ang bawat hakbang ay tila isang pagtakas mula sa isang impyernong ginto. Ngunit sa gitna ng init ng sikat ng araw at ng ingay ng trapiko sa labas ng subdivision, muling naramdaman ni Dory ang matinding pagkahilo. Ang kanyang paningin ay nagdilim at napakapit siya sa isang post para hindi matumba. Doon, sa gitna ng usok at inay ng lungsod, isang biglang takot ang lumukob sa kanya. Naalala niya ang kanyang huling regla. Huli na ito ng ilang linggo. Ang kanyang katawan, na madalas niyang balewalain dahil sa pagtatrabaho, ay tila nagbibigay ng isang senyales na hindi niya kayang itanggi. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging mas mabilis, mas malakas. Tila may isa pang buhay na sumasabay sa kanyang kaba. Habang nakatingin siya sa hawak na termination papers, naramdaman niya ang isang bahagyang paggalaw sa kanyang puson, isang pitik ng katotohanan na nagpabagsak sa kanyang huling depensa. Hawak niya ang katibayan ng kanyang pagkakaalis sa trabaho sa isang kamay, at sa kabilang kamay ay ang kanyang tiyan na tila nagdadala ng isang sikretong wawasak o bubuo sa kanyang kinabukasan. Ang mga salita ni Doña Felicidad tungkol sa pagiging mansa ay muling umalingaw-ngaw. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama ng panibagong takot. Paano niya poprotektahan ang isang munting buhay kung siya mismo ay itinuturing na basura ng mundong ito? Ang bawat hakbang pabalik sa masikip na eskinita ng Navotas ay tila pagbabalik sa isang mundong matagal ng tinalikuran ni Dory. Ngunit ang bawat amoy ng alat at lansa na nagmumula sa dagat ay tila mga bisig na yumayakap sa kanya ng mahigpit. Dito siya isinilang, sa gitna ng mga bahay na gawa sa pinantagpi-tagping yero at kahoy, kung saan ang bawat patak ng ulan ay nagdudulot ng kaba dahil sa banta ng baha. Ngunit sa pagkakataong ito, ang Navotas ay hindi na lamang lugar ng kahirapan para sa kanya. Ito na ang kanyang naging kanlungan.
ang tanging lugar kung saan hindi siya ituturing na mansa. Ang kanilang maliit na tahanan ay nananatiling nakatayo sa kabila ng kalumaan nito. Pagpasok niya, ang amoy ng luma ngunit malinis na kumot ang bumati sa kanya. Kasunod ang mahinang ubo ng kanyang ina na si Nanay Elena. Nakahiga ang matanda sa isang manipis na katre. Ang mga mata ay malalim na dahil sa sakit sa bato. Ngunit ang bawat kulubot sa mukha nito ay nagdadala ng isang uri ng kapayapaan na hindi nahanap ni Dory sa marangyang opisina ng Makati. Dory anak, bakit bumalik ka na? Akala ko ba ay abala kayo sa malaking proyekto ni Sir Simon? Ang mahinang tanong ni Nanay Elena habang pilit na bumabangon. Mumiti si Dory, isang ngiting pilit na tila isang maskarang malapit ng mabetak. Tapos na po ang proyekto, Nay. Nag-resign na po ako para mas maalagaan kayo. Mas gusto ko rito, mas presko ang hangin. Ang pagsisinungaling niya habang marahang hinahaplos ang tuyong kamay ng ina. Ang bawat salita ay tila isang tinik sa kanyang lalamunan, lalo na't nararamdaman niya ang bahagyang pagkirot sa kanyang puson, ang munting paalala ng lihim na kanyang dinadala. Upang mabuhay, bumalik si Dory sa tanging hanap buhay na alam niya bukod sa pagiging thuki, ang pagtitinda ng tuyo at daing sa palengke. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, nasa pampang na siya para salubungin ang mga bangka. Ang kanyang mga kamay na dati ay humahawak ng mga mamahaling fountain pen at leather-bound folders ay puno na ngayon ng kaliskis at alat ng dagat. Ang bawat kilo ng tuyo na kanyang inaayos sa bilaw ay simbolo ng kanyang pagpapakababa at pagtitiis para sa kanyang ina at sa buhay na nasa kanyang sinapupunan. Ang init ng araw sa palengke ay tila humahagupit sa kanyang balat at ang bawat amoy ng tuyong isda ay nagdudulot ng matinding pagduduwal sa kanyang sensitibong pang-amoy. May mga sandaling gustong sumuko ng kanyang katawan, lalo na't ang kanyang mga paa ay nagsisimula ng mamaga dahil sa maghapong pagtayo. Ngunit tuwing nararamdaman niya ang pagod, inaalala niya ang malamig na mukha ni Simon at ang mapang-aping titig ni Doña Felicidad. Ang galit at sakit ay naging gasolina niya para magpatuloy. Hinding-hindi ko hahayaang maging katulad niyo ang anak ko. Ang bulong niya sa sarili habang maingat na binabalot ang mga isda para sa kanyang mga suki. Samantala, sa loob ng nakakalunod na katahimikan ng kanyang opisina sa Makati, hindi mapakali si Simon Mondragon. Isang linggo na ang nakalipas mula nang umalis si Dory, at ang bawat sulok ng kumpanya ay tila nagrereklamo sa kanyang pagkawala. Ang mga papeles na dati ay maayos na nakasalansan ay nakakalat na ngayon, at ang mga kape na inihahanda ng bagong thuki ay walang lasa, tila tubig na may kulay lamang. Pakiramdam ni Simon ay nawalan ng kumpas ang kanyang buhay, isang bagay na hindi niya maamin kahit sa sarili niya. Habang tinitingnan niya ang bakanteng mesa ni Dory, isang puting sobre ang inilapag ni Veronica sa kanyang harap. Ang mukha ni Veronica ay puno ng seryosong ekspresyon, ngunit may isang uri ng kislap sa kanyang mga mata na hindi maganda ang ipinahihiwatig. Simon, I think you need to see this. Nakuha ito ng security sa lumang locker ni Dory. Ang sabi ni Veronica na may kasamang pekeng buntong hininga. Binuksan ni Simon ang sobre at ang kanyang mga kamay ay unti-unting nanigas. Sa loob ay may isang sulat na walang pangalan at mga dokumentong nagpapakita ng malalaking halaga ng pera na di umano'y inilipat ni Dory sa isang personal na account bago siya nag-resign. Ayon sa sulat, matagal nang nagnanakaw si Dory at ginamit lamang ang kanyang katapatan bilang balute para hindi paghinalaan. Nakalakip din ang isang litrato ni Dory na may bitbit na makapal na sobre habang papasok sa isang bangko sa Navotas. Ang bawat salita sa sulat ay tila lason na dahan-dahang pumapasok sa isipan ni Simon. Ang huling gabi nila sa hotel, ang kanyang guilt at ang kanyang lumalambot na damdamin para sa babae ay biglang napalitan ng isang mapait na puot. Hindi niya maisip na ang babaeng itinuring niyang pinakamalinis at pinakatapat ay may kakayahan palang gumawa ng ganitong uri ng pagtatraydor. Napatayo si Simon
Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang tinititigan ang litrato ni Dory. Sa kanyang isipan, ang imahe ng isang matapat na Thuki ay tuluyang nabura, pinalitan ng isang mapanglinlang na magnanakaw na tumakas kasama ang kanyang tiwala at ang kanyang pera. Habang sa labas, ay nagsisimulang muling pumatak ang ulan. Ang bawat butil nito ay tila nagpapatibay sa desisyon ni Simon na hindi kailanman hahanapin ang babaeng sa tingin niya ay sumira sa kanyang huling pag-asa sa kabutihan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang katanungan ang pilit na kumakatok sa kanyang konsensya. Sapat na ba ang isang pirasong papel para burahin ang 10 taon ng katapatang nasaksihan ng kanyang sariling mga mata? Ang bawat sulok ng marangyang opisina ni Simon sa itaas na palapag ng Mondragon Holdings ay tila naging isang malawak at malamig na kuta ng katahimikan. Wala na ang amoy ng bagong timplang kape na may tamang tamis at pait na laging nakahanda sa kanyang mesa tuwing 8:00 ng umaga. Ang bawat folder na nakapatong sa kanyang harap ay tila mga estranggerong hindi niya kayang amuhin. Walang mga kulay dilaw na maliliit na papel na may sulat kamay ni Dory upang gabayan siya sa bawat desisyon. Ang katahimikang ito ay hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi isang mabigat na uri ng pagkabagabag na tila unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Pumasok ang bagong Thuki na si Cindy, isang dalagang nakasuot ng napakaikling palda at may makapal na kolorete sa mukha. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay lumilikha ng matatalas na tunog sa sahig na marmol, na tila ba bawat kanti nito ay humihiwa sa konsentrasyon ni Simon. Inilapag ni Cindy ang isang tasa ng kape, ngunit ang usok nito ay hindi nagdadala ng pamilyar na bango. "Sir, ito na po ang kape nyo. At tungkol po sa meeting kay Mr. Lee mamaya, hindi ko pa rin po mahanap ang original contract na kailangan niya." Ang wika ni Cindy na may kasamang pilit na ngiti. "Bakit hindi mo mahanap? Dory always had it ready 5 minutes before I even asked for it." Ang malamig na sagot ni Simon. Ang kanyang boses ay bakas ang matinding pagkairita. "I'm sorry, sir. Pero ang gulo po kasi ng filing system na iniwan ni Ma'am Dory. Wala pong label ang ibang folders." Pagdadahilan ng dalaga. Hindi na sumagot si Simon. Bagkus ay iwinasiwas na lamang niya ang kanyang kamay upang paalisin ang Thuki. Alam niya sa kanyang loob na nagsisinungaling si Cindy. Ang filing system ni Dory ay ang pinakamaayos sa buong kumpanya. Ang problema ay walang ibang nakakaunawa sa paraan ng pagtatrabaho ni Dory dahil ang bawat kilos ng babae ay nakatuon lamang sa kung paano magiging madali ang buhay para kay Simon. Dumating ang oras ng pagpupulong kay Mr. Lee, ang pinakamalaking investor ng kumpanya. Ngunit ang pagpupulong na dapat ay isang tagumpay ay naging isang malaking sakuna. Hindi alam ni Cindy na may allergy si Mr. Lee sa hipon. Kaya ang pagkaing inihanda ay agad na ikinagalit ng matanda. Wala ring nakahandang mainit na tsaang uulong na laging hinihingi ni Mr. Lee pagkatapos kumain. Isang maliit na detalyeng tanging si Dory lang ang nakakaalam at nakakaalala. "Simon, I am disappointed. Your company seems to have lost its soul." Ang huling salitang binitawan ni Mr. Lee bago ito lumabas ng silid. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan sa bagong deal na pinaghirapan ni Simon ng ilang buwan. Naiwang mag-isa si Simon sa conference room. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang bigat ng katotohanan. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang dahil sa kanyang talino o galing. Ang imperyong Mondragon ay nakatayo sa ibabaw ng mga balikat ng isang babaeng binaliwala niya. Isang babaeng itinuring niyang hamak na makina lamang. Ang bawat kape, bawat paalala, bawat pagsasaayos ng kanyang schedule, lahat ng iyon ay mga hibla ng pagmamahal na siyang bumubuo sa kanyang balute. At ngayong wala na si Dory, unti-unti na siyang nahuhubaran. Pumasok si Veronica na may dalang mga bagong ulat. Ang bawat galaw niya ay puno ng kumpiyansa. "Hayaan mo na si Mr. Lee, Simon. We can find other investors. By the way, check these papers.
Ito ang mga karagdagang ebidensya ng pagnanakaw ni Dory na nakuha ko. Ang wika nito na may kasamang matamis na ngiti. Tiningnan ni Simon ang mga papel, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad patungo sa mukha ni Dory noong huling gabi nila sa hotel. Ang mukha nitong puno ng lungkot at pagsuko. Sa kabila ng mga ebidensyang ipinapakita ni Veronica, may isang bahagi ng kanyang puso na tumatangging maniwala. Ngunit ang kanyang pride, ang kanyang pagiging Mondragon, ang nagbubulag sa kanya sa katotohanan. Gabi na nang matapos ang trabaho ni Simon. Habang nagliligpit siya ng kanyang gamit, napansin niya ang isang bahagyang nakaawang na drawer sa ilalim ng kanyang mesa. Ang drawer na tanghing si Dory lang ang gumagamit para sa mga emergency supplies ni Simon. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may mga gamot para sa kanyang migraine, mga mints, at isang maliit na puting tela na nakatupi ng maayos. Kinuha niya ang tela. Ito ay isang panyo na gawa sa simpleng cotton, ngunit nang buksan niya ito, nakita niya ang isang maselang burda sa sulok. Ang mga titik na S, M ay maingat na itinahi gamit ang asul na sinulid. Ito ay sulat kamay ni Dory. Naalala niya ang isang hapon, ilang taon na ang nakalilipas, nang mahuli niya si Dory na may hawak na karayom at sinulid habang break time. Ngunit agad itong itinago ng babae nang pumasok siya. Inilapit ni Simon ang panyo sa kanyang muka. Sa kabila ng tagal ng panahon, tila naroon pa rin ang mahinang bango ng isang pamilya na sabon at ang amoy ng malinis na hangin. Ang amoy na lagi niyang nararamdaman tuwing malapit si Dory sa kanya. Hindi ito amoy ng mamahaling pabango ni Veronica. Hindi rin ito amoy ng tuyo o lansa ng navotas na ipinipilit ng kanyang ina. Ito ay amoy ng katapatan. Isang matinding kirot ang gumuhit sa dibdib ni Simon. Bakit siya nagtatago ng ganitong bagay? Bakit tila bawat gamit sa opisinang ito ay sumisigaw ng pangalan ng babaeng itinakwil niya? Habang ang bawat ilaw sa mga katabing gusali ay isa-isang namamatay, nanatiling nakatitig si Simon sa panyong hawak niya. Ang bawat tahi sa burdang iyon ay tila isang munting tinig na nagtatanong sa kanya. Paano mo nagawang itapon ang tanging tao na tunay na nagpahalaga sa iyo nang walang hinihinghing kapalit? Ang bawat pagsikat ng araw sa baybay ng navotas ay hindi na nadadala ng pag-asa para kay Dory, kundi isang panibagong pakikipagtunggali sa kanyang sariling katawan. Ang mahalumigmig na hangin na may halong amoy ng alat at nabubulok na basura ay tila isang mabigat na kumot na dumadagan sa kanyang dibdib tuwing umaga. Sa loob ng maliit na palikuran na gawa sa tagpi-tagping-yero, nararamdaman ni Dory ang marahas na pagbaliktad ng kanyang sikmura. Ang bawat pagduwal niya ay walang inilalabas, kundi pait, isang pait na nagmumula sa kanyang walang lamang tiyan at sa kanyang pusong tila unti-unti nang nauubos. Sa kabila ng panghihina, pilit na bumabangon si Dory. Iniaayos niya ang kanyang maluwag na duster upang itago ang bahagyang pag-umbok ng kanyang puson, isang lihim na tanghing, ang madidilim na sulok ng kanilang bahay ang nakakaalam. Kinuha niya ang isang lumang lata ng gatas na nagsisilbing kanyang alkansya. Ang bawat barya na kanyang inilalagay doon ay bunga ng pagtitipid sa sariling pagkain. Mas pipiliin niyang kumain ng kanin at asin kaysa mabawasan ang ipon para sa darating na pangangailangan ng kanyang anak. Para sa iyo ito, Luningning! Ang mahina niyang bulong habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Pinangalanan na niya ang bata sa kanyang isip, Luningning, dahil sa gitna ng kanyang madilim na mundo, ang munting buhay na ito ang tanging nagbibigay ng kislap. Huwag kang mag-alala, kahit wala ang tatay mo, hindi ka magugutom. Hindi kita hahayaang ituring na basura ng kahit na sino. Isang gabi, habang nakahiga sa manipis na banig sa tabi ng kanyang natutulog na ina, kinausap ni Dory ang kanyang dinadala. Ang bawat haplos niya ay puno ng pag-iingat. Tila ba, baka mabasag ang munting milagro sa loob niya? Ang tatay mo, isa siyang matalinong tao. Ang pagsisinungaling niya sa bata, isang kwentong pilit niyang pinaniniwalaan upang hindi malunod sa pot.
Mataas ang lipad niya, kasing taas na mga bituin sa Makati. Siguro ay doon na lang siya kabilang, sa langit na hindi natin kayang abutin. Pero dito sa lupa, sapat na tayong dalawa. Ang bawat salita ay may kasamang luhang dahan-dahang gumugulong patungo sa kanyang unan. Walang tunog, ngunit puno ng bigat. Kinabukasan, ang init sa palengke ay tila naging isang malupit na kaaway. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga butas-butas na tolda, lumilikha ng mga guhit ng apoy sa semento. Bitbit ni Dory ang isang malaking kaing ng tuyong isda. Ang bigat ito ay tila doble kaysa sa dati. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa bawat hakbang at ang bawat butil ng pawis na pumapasok sa kanyang mga mata ay nadudulot ng hapdi. Dory, anak, magpahinga ka muna. Namumutla ka na. Ang sigaw ni Aling Marites, ang katabing tindera, ngunit tanging isang pilit na ngiti lang ang isinagot ni Dory. Hindi siya pwedeng tumigil. Bawat minutong hindi siya nagtitinda ay bawat sentimong nawawala para sa gatas at bitamina ng kanyang anak. Ngunit ang katawan ay may hangganan, lalo na ang isang katawang pinahihirapan ng gutom at pagod. Habang itinataas ni Dory ang huling tumpok ng isda, biglang nag-iba ang takbo ng kanyang paligid. Ang ingay ng palengke, ang sigawan ng mga mamimili, ang kalansing ng mga barya, at ang tunog ng mga sasakyan sa malayo ay tila unting lumalayo, nagiging isang mahinang ugong na lamang. Ang mga kulay sa kanyang paligid ay naghalo-halo hanggang sa maging isang madilim na abo. Naramdaman ni Dory ang biglang pagkawala ng lakas sa kanyang mga tuhod. Ang kaing na hawak niya ay bumagsak sa semento. Nagkalat ang mga tuyong isda sa maruming sahig, kasunod ang marahas na pagbagsak ng kanyang sariling katawan. Ang kanyang ulo ay tumama sa kahoy na lamesa bago tuluyang dapa sa putikan. Sa huling sandali ng kanyang malay, ang tanging imaheng pumasok sa kanyang isip ay ang mukha ni Simon na tumatawa habang kayakap si Veronica malayo sa putik at lansa ng gavotas kung saan siya ngayon ay nakahandusay. Katahimikan ang bumalot sa kanyang pandinig, isang uri ng katahimikang nakakatakot at malalim. Sa gitna ng kaguluhan ng mga taong nagsisimulang magsipagtakbuhan patungo sa kanya, tanging ang isang katanungan ang naiwan sa hangin. Magigising pa ba si Dory para protektahan ang munting luningning? O ang pagbagsak na ito ang magiging katapusan ng kanyang huling pag-asa? Sa gitna ng marangyang opisina na dati ay pinamumugaran ng katapatan ni Dory. Tila isang reyna na naghahari si Veronica Salazar. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng pagmamalaki. Suot ang isang damit na gawa sa mamahaling sutla na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Ang bawat pagtama ng matulis na tahong ng kanyang sapatos sa sahig na gawa sa mamahaling bato ay tila isang palaging babala ng kanyang kapangyarihan. Wala na ang anino ni Dory na humaharang sa kanyang liwanag. At para kay Veronica, ito na ang sandali upang kunin ang lahat ng nararapat para sa kanya. Ang kumpanya, ang yaman, at higit sa lahat, si Simon. Habang nakaupo sa harap ng computer na dati ay pag-aari ni Dory, mabilis na kumikilos ang mga daliri ni Veronica sa keyboard. Ngunit hindi siya gumagawa ng mga ulat para sa ikabubuti ng kumpanya. Sa halip, maingat niyang inililipat ang malalaking pondo mula sa marketing budget patungo sa isang dummy account sa ibang bansa. Isang mapanuring ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang paglaki ng balanse sa kanyang lihim na account. Sa bawat transaksyon, sinisiguro niyang may mga digital na bakas na ituturo ang sala sa pangalan ni Dory kung sakaling magkaroon ng investigasyon. Para sa kanya, ang pagkawala ni Dory ay ang perpektong tabing para sa kanyang sariling kasakiman. Bumukas ang pinto at pumasok si Simon. Ang kanyang mga balikat ay tila may pasan na mabigat na dalahin. Ang kanyang mukha ay mas maputla kaysa sa dati at ang kanyang mga mata ay tila nawala ng kinang. Agad na binago ni Veronica ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa isang mapanuring magnanakaw, naging isang maunawaing kasintahan ang kanyang anyo.
Mabilis niyang isinara ang mga bintana sa computer at tumayo upang salubungin ang lalaki. Simon, you look so tired. Bakit hindi ka muna mag-break? I can handle the board meeting later. Ang malambing na wika ni Veronica habang dahan-dahang hinahaplos ang braso ni Simon. Ang kanyang boses ay tila isang matamis na lason na dahan-dahang pumapasok sa pandinig ng lalaki. The investors are getting restless, Veronica. Mr. Lee's withdrawal is causing a domino effect. Ang sagot ni Simon, ang boses ay puno ng pagod. Napahilot siya sa kanyang sentido. Tila pilit na pinatatahimik ang kumikirot na ulo. That's because of the mess Dory left behind, Simon. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. She manipulated the records for years, kaya tayo nagkakaganito. Pagpapatuloy ni Veronica, muling ginagamit ang pangalan ni Dory bilang sandata ng gaslighting. Dapat na nating ayusin ang image ng Mondragon Holdings. If people see us together as a couple, it will stabilize the stocks. Marahil ay ito na ang tamang panahon para iyan na ang engagement natin. It's for the sake of the company and for our future too. Tinitigan ni Simon si Veronica. Sa isang bahagi ng kanyang isip, tila tama ang sinasabi nito. Ngunit sa tuwing titingin siya sa upuan kung saan dati nakaupo ang kanyang dating thuki, isang kakaibang kirot ang nararamdaman niya. Isang kirot na hindi kayang pawiin ng anumang logic o ambisyon. Tumango na lamang siya bilang pagsuko. Isang desisyong nagmula sa kawalan ng pag-asa kaysa sa tunay na pagnanais. Nang umalis si Simon para sa isang maikling pahinga, naiwan si Veronica sa silid. Kinuha niya ang kanyang cellphone at naglakad patungo sa malaking bintana na nakaharap sa tanawin ng lungsod. Sa kanyang palagay ay ligtas na siyang magsalita, kaya dahan-dahan niyang sinagot ang isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Hello? Yes, tapos na ang transfers. Siguraduhin mo lang na burado lahat ng logs sa server. Make it look like she did it from her home IP in Navotas. Kapag nakuha ko na ang posisyon ni Simon, dodoblehin ko ang bayad sa iyo. Ang pabulong ngunit matalim na wika ni Veronica. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa galit at kasabikan. Wala nang makakahanap sa babaeng yon. At kapag nalaman ni Simon ang tungkol sa pagnanahaw na ito, hinding-hindi na niya gugustuhing makita ang matabang basurang iyon kahit kailan. Ngunit hindi alam ni Veronica na bumalik si Simon dahil naiwan nito ang kanyang cellphone sa mesa. Nakatayo ang lalaki sa labas ng bahagyang nakaawang na pinto. Ang kanyang buong katawan ay nanigas sa narinig. Ang bawat salitang binitawan ni Veronica ay tila isang malakas na dagundong na gumigising sa kanyang natutulog na kamalayan. Ang hinala na dati ay isang maliit na kislap lamang sa kanyang isipan, ay biglang nagliyab na parang isang dambuhalang apoy. Sa gitna ng katahimikan ng hallway, narinig ni Simon ang sarili niyang mabilis na paghinga. Ang bawat salita ni Veronica tungkol sa pagmamanipula at sa Navotas ay tila isang susi na nagbubukas sa mga pintong ayaw niyang pasukin. Sino ba talaga ang tunay na kaaway? Ang babaeng 10 taon niyang kasama o ang babaeng kasalukuyan niyang pinangakuan ng kasal? Habang dahan-dahang isinasara ni Simon ang kanyang mga kamao, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyon na babago sa tadhana nilang tatlo. Sa bawat pag-inog ng mga gulong ng kanyang mamahaling sasakyan patungo sa madidilim at masisikip na kalsada ng Navotas, tila ba, bawat pagtalbog nito sa mga lubak ay isang marahas na dagok sa natitirang dangal ni Simon Mondragon. Kasama niya si Tito Ben, ang matandang security guard na tanging nakakaalam kung nasaan ang kuta ng katapatang tinalikuran niya. Ang loob ng sasakyan ay puno ng katahimikan, isang uri ng katahimikan na sumasakal sa lalamunan ni Simon habang ang bango ng kanyang leather seats ay unti-unting napapalitan ng matapang at malansang simoy ng dagat at nabubulok na basura. Dito na po tayo, Sir Simon! Ang mahinang wika ni Tito Ben. Ang boses nito ay may halong lungkot at pag-aalangan. Huwag po kayong mabibigla.
dahil malayo ito sa kintab ng opisina nyo. Pagbaba ni Simon, ang kanyang mga sapatos na gawa sa Italianong balat ay agad na lumubog sa malapot at itim na putek. Ang bawat hakbang niya sa makitid na tulay na gawa sa mga pinagtagpitang tingtabla ay nagdudulot ng mahinang pang-ugong ng kahoy. Tila ba nagrereklamo sa bigat ng isang taong walang alam sa hirap? Tumingala siya at nakita ang mga luma at kinakalawang na yero, ang mga sabit-sabit na kable ng kuryente na tila mga sapot ng gagamba sa ilalim ng madilim na langit. Nararamdaman ni Simon ang matinding paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat imahe ng karuhaang kanyang nakikita ay tila isang malakas na sampal na nagpapaalala sa kanyang mga binitawang salita noon. She smells like poverty. Ngayon, ang amoy na iyon, ang amoy ng pawis, ng alat at ng pagsisikap, ay tila isang banal na pabango na nagpapakita kung gaano siya naging bulag. Ang bawat batang nakayapak na dumadaan at ang bawat matandang nakaupo sa tapat ng kanilang maliliit na pintuan ay tila mga saksi sa kanyang naging kalupitan. Iyan po ang bahay nila, sir. Turo ni Tito Ben sa isang maliit na dampa na tila anumang oras ay babagsak na sa tubig. Ang bawat pako na humahawak sa mga dingding nito ay tila simbolo ng bawat sakripisyo ni Dory para sa kumpanya, habang ang lalaking pinaglingkuran niya ay namumuhay sa ginto at kintab. Huminto si Simon sa tapat ng pintong gawa sa manipis na plywood. Ang kanyang kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng ambon, kundi dahil sa bigat ng pagsisising tila bumabara sa kanyang bawat hininga. Nais niyang kumatok, nais niyang sumigaw at humingi ng tawad. Ngunit ang kanyang boses ay tila napipi sa harap ng ganitong uri ng katotohanan. Dito ba? Dito ba nanirahan ang babaeng nag-alaga sa bawat kailangan niya? Sa gitna ng dumi at hirap na ito niya itinago ang kanyang munting milagro. Biglang nagbago ang atmosfera sa loob ng maliit na bahay. Narinig ni Simon ang mabilis na pagkilos ng mga paa sa loob. Kasunod ang mahihinang boses ng mga kababaihan na tila may pinagkakaguluhan. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tumayo nang maramdaman niya ang isang kakaibang enerhiya sa hangin, isang tensyong puno ng sakit at pag-asa. Sa gitna ng katahimikan ng eskinita, isang tunog ang biglang pumunit sa gabi. Hindi ito tunog ng kulog, kundi ang matinis at bagong tinig ng isang sanggol na humihiwa sa hangin. Ito ay isang iyak na puno ng buhay, isang iyak na nagpapahayag ng presensya ng isang bagong nilalang sa mundong ito. Ang bawat hiyaw ng bata ay tila isang kumpas na nagpatigil sa mundo ni Simon. Napatitig siya sa pinto, ang kanyang mga mata ay nanunuyo at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang iyak na iyon. Ang iyak na nagmumula sa sinapupunan ng babaeng itinaboy niya ay ang kumpirmasyon ng kanyang pinakamalaking pagkakamali at ang kanyang huling pagkakataon sa kaligtasan. Habang ang bawat patak ng ulan ay nagsisimulang bumuhos ng mas malakas, tila ba hinuhugasan nito ang kanyang pagkatao. Nakatayo si Simon sa labas, basang-basa at nanginginig, habang ang bawat iyak ng sanggol ay tila isang katanungang humihingi ng kasagutan. Paano niya haharapin ang babaeng binigyan niya ng pinakamatinding pait sa sandaling ibinibigay nito ang kanyang pinakamatamis na bunga? May puwang pa ba ang isang amang tulad niya sa gitna ng silid na binuo ng pantitiis at luha? Huwag kang lalapit! Wala kang karapatang hawakan ng anak ko! Ang boses ni Dory ay parang isang nanghihinang kaluluwa. Ngunit bawat salita ay may talim ng isang punyal na pilit ibinabaon sa dibdib ni Simon. Nakatayo si Simon sa bukana ng maliit at madilim na silid. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay basang-basa ng ulan at dumi. Ang hangin sa loob ay amoy dugo, pawis at murang sabon. Ang amoy ng isang buhay na pilit ibinabangon mula sa hirap. Sa ibabaw ng isang manipis at butas-butas na banig, nakahiga si Dory. Ang kanyang mukha ay maputla at ang buhok ay nakadikit sa noo dahil sa pawis ng panganganak. Sa kanyang mga bisig, nakabalot sa isang lumang pranela,
ay ang munting sanggol na si Luningning na ang mga mata ay bahagyang nakadilat, tila naghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Dahan-dahang lumapit si Simon, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang marahas na hampas sa kanyang tadyang. Nang makita niya ang maliit na kamay ng sanggol na gumagalaw, naramdaman ni Simon ang isang matinding pagsabog ng emosyon sa kanyang loob. Ito ang kanyang dugo. Ito ang bunga ng gabing itinuring niyang pagkahamali. Ngunit sa harap ng munting nilalang na ito, ang lahat ng kanyang kayamanan at kapangyarihan ay tila naging mga walang kwentong alikabok. Dory, patawarin mo ako. Ang tanging naisambit ni Simon, ang kanyang boses ay nanginginig sa bigat ng pagsisisi. Inabot niya ang kanyang kamay, nais na madama ang init ng balat ng kanyang anak. Ngunit mabilis na yumakap si Dory sa sanggol, tila isang inang hayop na handang pumatay para protektahan ang kanyang supling. Patawad? Ang salitang yan ay para lamang sa mga taong marunong rumespeto ng dangal, Simon. Ang wika ni Dory, habang ang mga luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang mga pisingi. Ang anak ko ay hindi mansa, hindi siya makina, at higit sa lahat, hindi siya kailangan ng isang amang ikinahiya ang kanyang pinagmulan. Umalis ka na, iwan mo kami sa putika na sinasabi nyo dahil dito, kahit mahirap, hindi kami kailangang magbayad para lamang ituring na tao. Ang katahimikan sa panitan nila ay biglang naputol nang ang tunog ng mabibigat na sasakyang dumarating ay umalingaw-ngaw sa labas ng eskinita. Ang liwanag ng malalakas na headlight ng mga mamahaling sasakyan ay tumagos sa mga siwang ng dingding na yero, tila mga mapanuring mata na sumisilip sa kanilang kahirapan. Ang bawat paghinto ng makina ay nagdala ng isang uri ng kilabot sa puso ni Dory. Bumukas ang pinto ng isang itim na SUV at lumabas ang isang matandang babae na ang bawat kilos ay puno ng poot at pag-ayaw. Si Doña Felicidad Mondragon, suot ang kanyang perlas at nakatakip ang ilong ng isang panyong may pabango, ay naglakad sa gitna ng putikan na tila ba bawat hakbang niya ay isang sakripisyo. Ang kanyang mga tauhan ay mabilis na humarang sa paligid. Tinataboy ang mga kapitbahay na nais makibalita. Tama na ang dramang ito, Simon. Ang matalim na wika ng Donya pagpasok sa loob ng dampa. Ang kanyang tingin ay bumagsak sa sanggol na hawak ni Dory nang may halong pandidire at pagmamay-ari. Hindi ako papayag na ang dugong Mondragon ay lumaki sa ganitong uri ng lansa. Chudora, sabihin mo na ang halaga mo. Magkano mo ibebenta ang batang yan para mawala ka na sa buhay namin? 1,000,000? 5,000,000? Ibigay mo ang bata at bibigyan kita ng buhay na kahit sa pangarap ay hindi mo mararanasan. Napatayo si Simon. Ang kanyang mukha ay puno ng galit sa narinig mula sa sariling ina. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang boses ni Dory ay muling umalingaw-ngaw, mas matatag at mas mapait kaysa sa dati. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsamba kay Simon, ay puno na ngayon ng isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang yaman. Ang anak ko ay hindi produkto na inilalagay sa shelf ng kumpanya nyo, Doña Felicidad. Ang sagot ni Dory. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa pranela ng bata. Kahit anong dami ng ginto ang ilatag nyo sa harap ko, hindi nyo mabibili ang karapatan kong maging ina. At ikaw, Simon, kung sa tingin mo ay sapat na ang pagsunod sa ina mo para maging isang lalaki, nagkakamali ka. Habang ang bawat tauhan ng mga Mondragon ay nagsisimulang pumasok sa loob ng maliit na bahay para sa isang pwersahang negosasyon, isang matinding kaba ang lumukob sa buong Navotas. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila sumasabay sa mabilis na paghinga ni Dory. Sa gitna ng tensyong ito, isang katanungan ang naiwan sa hangin habang nakatitig si Doña Felicidad sa sanggol. Hanggang saan kayang humanto ang isang ina para protektahan ang kanyang anak? At hanggang saan kayang maging malupit ang isang pamilya para lamang mapang-alagaan ng kanilang maruming dangal? Heto ang 10,000,000 piso. Isang pirasong papel kapalit ng isang batang wala namang kasiguruhan ang kinabukasan sa piling mo. Pirmahan mo ito, ibigay mo ang bata at ituring mong isang masamang panaginip ang lahat. Ang baws ni Doña Felicidad ay tila isang hatol
na nagmumula sa kaitaasan habang inilalatag niya ang isang tseke sa ibabaw ng maruming lamesang gawa sa kahon ng gatas. Nakatitig si Dory sa tsekeng iyon. Ang puting papel ay tila kumikinang sa gitna ng madilim at malansang silid, isang matinding insulto sa bawat patak ng pawis at dugo na inialay niya para sa batang kasalukuyang natutulog sa kanyang dibdib. Sa kabilang banda, nakatayo si Simon. Ang kanyang mukha ay salamin ng pagkalito at takot, tila isang batang hindi makapili sa pagitan ng kanyang ina at ng kanyang konsensya. Ang amoy na mamahaling pabango ni Doña Felicidad ay humahalo sa amoy ng tuyong isda at gamot, isang pagbabanggaan ng dalawang mundong hinding-hindi magtatagpo. Naramdaman ni Dory ang isang mainit na bugso ng emosyon na gumagapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang puso. Ang 10 taon ng pananahimik, ang 10 taon ng pagyuko sa harap ng mga Mondragon ay tila unt-unting natutunaw. Tiningnan niya si Luningning. Ang munting ilong nito, ang mga pilik matang tila mga pakpak ng paru-paro at ang maliliit na daliri sa paa na bahagyang gumagalaw. Sa sandaling iyon, ang takot ni Dory ay napalitan ng isang kapangyarihang hindi niya akalaing taglay niya. Dahan-dahang iniabot ni Dory ang kanyang kamay sa isang lumang plastik na tabo na puno ng tubig ulan na naipon mula sa tumutulong bubong. Sa isang mabilis at matatag na galaw, isinaboy niya ang tubig sa harap ng Donya. Ang bawat patak ng malamig na tubig ay humampas sa mamahaling sutla ng damit ng matanda, tila isang marahas na pagising sa kahibangan nito. Ang tseke sa lamesa ay nabasa at nang ulubot, ang tinta ay kumalat na parang isang itim na luha. Lumabas kayo sa bahay ko. Ang boses ni Dory ay hindi sumisigaw, ngunit ito ay may bigat na kayang magpayanig sa pundasyon ng kahit anong mansyon sa Makati. Ang anak ko ay hindi bayad sa utang. Hindi rin siya barya na itatapon nyo kapag ayaw nyo na. Umalis kayo bago ko malimutan na naging tapat akong lingkod nyo sa loob ng 10 taon. Nanlaki ang mga mata ni Doña Felicidad sa matinding gulat at kahihiyan. Ang kanyang perlas ay nanginginig sa kanyang leeg habang pilit niyang pinupunasan ang basa niyang mukha. You ungrateful woman! You will regret this, Theodora. Hinding-hindi ka makakahanap ng trabaho sa lungsod na ito. Bububukin ka sa hirap. Mas gusto ko pang mabulok sa hirap na may dangal kaysa mamuhay sa ginto na galing sa pagbebenta ng sariling dugo. Ang huling hirit ni Dory, bago niya tuluyang isinara ang pinto, ang tunog ng pagkakalapat ng kahoy ay tila isang pinal na tuldok sa kanyang nakaraan. Naiwan ang katahimikan sa loob ng dampa. Tanging ang mahinang paghinga ni Luningning ang naririnig. Ngunit sa labas, sa madilim na bahagi ng eskinita, isang anino ang nakamasid. Si Veronica Salazar, suot ang isang itim na kapot, ay nakatingin sa dampa ni Dory nang may halong pot na hindi kayang ilarawan. Hawak niya ang kanyang cellphone at ang bawat salitang binitawan niya sa kausap ay tila isang sumpa na handang pumatay. Gawin niyo na. Sunugin niyo, wasakin niyo ang tanging pinagkakakitaan niya. Siguraduhin yung bukas ng umaga, wala na siyang babalikang saksakan ng lansa sa palengke. I want her to crawl back to us, begging for mercy. Ang pabulong na utos ni Veronica, habang ang isang malupit na ngiti ay gumuguhit sa kanyang mga labi. Habang ang gabi ay lumalalim at ang bawat butil ng ulan ay patuloy na humahampas sa Navotas, isang panibagong panganib ang dahan-dahang lumalapit sa kuta ni Dory. Sa kanyang panaginip, hawak niya ang kanyang anak sa isang malawak na hardin, ngunit sa realidad, ang apoy ng inggit ay nagsisimula ng magliyab sa kadiliman. Hanggang kailan nga ba kayang itayo ng isang ina ang kanyang dangal kung ang bawat poste ng kanyang buhay ay isa-isang pinuputol ng mga taong ang tanging alam ay manira? Ang bawat hibla ng usok na nagmumula sa nagbabagang labi ng kanyang silya sa palengke ay tila mga itim na daliri na sumasakal sa huling pag-asa ni Dory. Nang sumapit ang madaling araw, hindi ang bango ng sariwang huli ang sumalubong sa kanya, kundi ang masangsang na amoy ng sunog na kahoy at ang lansa ng mga isdang itinapon sa putikan
at tinapakan ng marahas na mga paa. Ang sulyap ni Dory sa kanyang tanging pinagkakakitaan ay sapat na upang maramdaman niya ang isang matinding panghihina sa kanyang mga tuhod. Ang bawat piraso ng kanyang pangarap ay naging abo, at ang bawat barya na dapat ay pambili ng bitamina ni Luningning ay tila naglaho sa gitna ng itim na uling. Wala na, Dory. Wala na ang lahat. Ang tanging naisambit ni Aling Marites habang iniaabot ang isang baso ng tubig sa nanginghinig na mga kamay ng dalaga. Ang katahimikan ng palengke pagkatapos ng ganoong karahasan ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigawan. Dahan-dahang bumalik si Dory sa kanilang maliit na dampa. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo at ang kanyang puso ay tila isang tuyong dahon na madaling mabasag. Pagpasok niya, nakita niyang gising na si Nanay Elena, nakaupo sa katre habang hawak ang isang luma at kupas na litrato. Ang matanda ay tila kanina pa naghihintay. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng lungkot na matagal nang itinatago sa ilalim ng kanyang mga kulubot. "Dory, anak, maupo ka rito sa tabi ko." Ang mahinang tawag ni Nanay Elena. Nang maramdaman ng matanda ang lamig at panginginig ng kanyang anak, hinaplos niya ang buhok nito ng may matinding pagmamahal. "Alam ko ang ginawa ng mga Mondragon sa iyo. Alam ko ang pait na dinadala mo. Pero oras na para malaman mo ang isang katotohanang matagal naming inilihim ng tatay mo." Sa kabilang bahagi ng dingding, sa labas ng pintong bahagyang nakaawang, nakatayo si Simon. Hindi siya nakabalik sa kanilang mansyon. Ang bawat iyak ni Luningning kagabi ay tila isang tanikalang humihila sa kanya pabalik sa lugar na ito. Sa gitna ng katahimikan ng madaling araw sa eskinita, ang bawat salitang lumalabas mula sa loob ng dampa ay malinaw na dumadaloy sa kanyang pandinig. 20 taon na ang nakalilipas bago ka pa pumasok sa kumpanya nila. Simula ni Nanay Elena, ang kanyang boses ay nanginghinig sa gunita. Ang tatay mo, si Teodoro, ang nakapagligtas sa ama ni Simon mula sa isang malubhang aksidente sa kalsada. Hinugot niya si Don Ricardo mula sa naglalagablab na sasakyan bago pa ito tuluyang sumabog. Ang tatay mo ang naging dahilan kung bakit nabuhay ang matandang Mondragon. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga sugat at usok na nakuha ng tatay mo sa gabing iyon, ang unti-unting pumatay sa kanya pagkalipas ng ilang taon. Napatigil ang paghinga ni Simon. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang malakas na kulog na nagpabagsak sa lahat ng kanyang paniniwala. Nanghako si Don Ricardo na hinding-hindi niya pababayaan ang pamilya natin bilang utang na loob. Pagpapatuloy ni Nanay Elena habang ang mga luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang muka. Kaya kanila kinuha bilang tuki, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa isang utang na dugo na hinding-hindi mababayaran ng pera. Ngunit ang utang na iyon ay ginawa nilang basehan para gawin kang alipin, para ituring kang hamak na utusan, habang ang tatay mo ay ibinuwis ang kanyang buhay para sa kanila. Naramdaman ni Simon ang isang matinding lamig na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat pagkakataong tinawag niyang basura si Dory, ang bawat sandaling minaliit niya ang hitsura at pinagmulan nito ay tila mga matatalim na espada na bumabalik sa kanya ngayon. Hindi lamang siya naging malupit sa isang babaeng nagmahal sa kanya. Naging malupit siya sa anak ng taong nagbigay sa kanyang pamilya ng lahat ng mayroon sila ngayon. Ang hiya, ang matinding hiya ng isang Pilipino ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang pride. Dahan-dahang pumasok si Simon sa loob ng dampa. Ang kanyang mga mata ay namumula at ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagsisisi. Nakita niya si Dory na nakayakap sa kanyang ina. Ang dalawa ay nag-iiyakan sa gitna ng kahirapan na lalong pinalala ng kanyang sariling pamilya. "Dory, Nanay Elena." Ang boses ni Simon ay halos pabulong na lamang, punong-puno ng pait at pagsisisi. Lumuhod siya sa maruming sahig. Ang kanyang mamahaling pantalon ay nabahira ng putik at alikabok, ngunit hindi niya ito pinansin. "Hindi ko alam. Patawarin niyo ako. Wala akong kwentang tao." Tumingala si Dory.
Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at kawalan ng tiwala. Ang pagsisisi ba ay nakakabili ng pagkaing nawala sa amin ngayon, Simon? Ang utang na loob ba ay kayang ibalik ang 10 taon na kinuha niyo sa akin? Hindi sumagot si Simon. Sa halip, tumayo siya at lumabas ng bahay. Ngunit hindi siya umalis ng Navotas. Sa harap ng nasunog na silya ni Dory at sa gitna ng mapanghusgang tingin ng mga kapitbahay, kinuha ni Simon ang kanyang cellphone at tumawag sa kanyang opisina. Ipadala niyo ang lahat ng gamit ko rito. Mula ngayon, dito ako mananatili, ang kanyang matatag na utos. Wala akong pakialam sa kumpanya. Dito ko sisimulang bayaran ang utang na hindi kailanman nabura ng pera. Habang ang bawat butin ng ulan ay nagsisimulang pumatak sa baybayin, tila ba ito ang simula ng isang mahabang proseso ng paghuhugas? Ngunit sa likod ng bawat patak, isang katanungan ang nananatili. Kaya ba ng isang taong nabuhay sa ginto na matutong mamuhay sa lansa ng Navotas para lamang sa kapatawaran? O ito ay isa na namang wad na pangako ng isang mandragon? Ang bawat butil ng pawis na gumugulong sa noo ni Simon ay tila isang maliit na sakripisyong pilit na naghuhugas sa kanyang nakaraang kasalanan. Sa gitna ng madaling araw sa daungan ng Navotas, kung saan ang hangin ay siksik sa amoy ng alat at sariwang huli, ang dating CEO na laging nakasuot ng plansadong Amerikana ay naroon, nakasuot ng isang kupas na t-shirt at maong na basang-basa ng tubig dagat. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging mga papeles at mamahaling gadget lamang ang hinahawakan, ay puno na ngayon ng gasgas at dugo ng isda habang pilit niyang pinapasan ang isang mabigat na kaing patungo sa kalsada. Hindi siya tinitingnan ni Dory. Patuloy ang babae sa pag-aayos ng kanyang mga paninda sa bagong gawang silya na itinayo ni Simon gamit ang sarili nitong mga kamay. Ngunit sa bawat kilos ni Simon, ang pag-inda nito sa bigat, ang pagpunas ng braso sa pawisang mukha, at ang tahimik na pagtanggap nito sa mga mapanghusgang bulungan ng mga tao sa paligid, ay may isang bahagi ng puso ni Dory na unting nanghihina. Alam ni Dory ang hirap ng ganitong buhay. Alam niyang ang bawat segundo rito ay isang pagsubok sa sikmura at pasensya, lalo na para sa isang taong ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Sir Simon, hayaan niyo na po yan. Hindi niyo po kayang tapusin yan lahat. Ang pag-aalala ni Tito Ben habang pinagmamasdan ang namumulang mga balikat ng kanyang amo. Kaya ko ito, Ben. Ito lang ang tanging paraan para maramdaman ko ang bigat na dinala ni Dory sa loob ng 10 taon. Ang sagot ni Simon. Ang kanyang boses ay paos, ngunit puno ng determinasyon. Ang bawat hakbang niya sa madulas na semento ay isang panata na hindi siya aalis hanggang hindi niya nababawi ang tiwala ng babaeng kanyang sinira. Dumating ang tanghalian at sa gitna ng init ng sikat ng araw na tila tumatagos sa mga tolda, naupo si Simon sa isang tabi, malayo sa mga mamahaling restaurant ng Makati. Inabutan siya ni Dory ng isang basong tubig at isang platito ng kanin na may simpleng ulam. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagtagpo nang abutin ni Simon ang baso. Isang mabilis na kuryente ng emosyon ang tila dumaloy sa pagitan nila. Walang salitang binitawan. Ngunit ang titig ni Simon ay puno ng pagsusumamo. Habang ang mga mata ni Dory ay nananatiling mailap, pilit na itinatago ang kislap ng lumang paghanga. Bakit mo ba ginagawa ito, Simon? Hindi mo kailangang magpanggap na isa sa amin. Ang mahinang tanong ni Dory habang nakatingin sa malayo sa abot tanaw kung saan ang dagat ay humahalik sa madilim na langit. Hindi ako nagpapanggap, Dory. Ngayon ko lang napagtanto na mas marangal ang mabuhay dito kaysa sa mansyong puno ng dumi at kasinungalingan. Ang tugon ni Simon. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Dory, isang marahang haplos na puno ng pag-iingat. Tila ba natatakot siyang baka biglang maglaho ang pagkakataong ito? Hayaan mong patunayan ko sa iyo na ang Simon na kilala mo noon ay namatay na kasabay ng ulan sa hotel. Ang Simon na nasa harap mo ngayon
ay ang lalaking nais lamang maging karapat-dapat sa iyo at kay Luningning. Ang bawat pintig ng puso ni Dory ay tila sumasabay sa mahinahong hampas ng alon sa pampang. Nais niyang maniwala. Nais niyang isandal ang kanyang pagod na ulo sa balikat ni Simon. Ngunit ang takot na muling mawasak ay tila isang pader na hindi niya kayang buwagin sa isang iglap lamang. Ngunit habang ang gabi ay dahan-dahang lumulukob sa Navotas, isang panibagong panganib ang nagsisimulang gumapang. Sa lungsod ng Makati, ang galit ni Veronica Salazar ay tila isang bulkang malapit ng sumabog. Nang malaman niyang iniwan ni Simon ang lahat para manirahan sa piling ng babaeng amoy lansa, ang kanyang pagkabaliw ay umabot na sa sukdulan. Ang bawat kagamitan sa kanyang opisina ay itinapon niya sa dingding. Ang tunog ng pagkakabasag ng mga kristal ay tila musika ng kanyang paghihigante. Kung hindi ka mapupunta sa akin, Simon, sisiguraduhin kong wala ka ring babalik ang buhay. At ang babaeng yan, gagawin ko siyang abo kasama ng lahat ng mahal niya. Ang pabulong na sumpa ni Veronica habang tinititigan ng isang bote ng gasolina at isang lighter sa ibabaw ng kanyang mesa. Sa Navotas, nananatiling nakaupo si Simon sa tapat ng silya ni Dory, binabantayan ang bawat paghinga ng kanyang pamilya sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi niya alam na ang apoy na pinakawalan ni Veronica ay dahan-dahan ng gumagapang patungo sa kanilang kuta. Isang maliit na kislap sa madilim na sulok ng palengke ang nagsimulang kumain sa mga tuyong kahoy. Isang kislap na sa loob ng ilang minuto ay magiging isang dambuhalang halimaw na lalamon sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Ang bawat pintig ng katahimikan sa madaling araw ng Navotas ay biglang napunit ng isang hindi pamilyar na init na dahan-dahang gumagapang mula sa ilalim ng mga silya sa palengke. Si Simon, na nakasandal sa isang post sa labas ng dampa ni Dory, ay biglang nagising nang maramdaman niya ang kakaibang kislap ng kahel na liwanag na sumasalamin sa madilim na tubig ng dagat. Ang bango ng alat ay biglang napalitan ng isang masangsang na amoy. Amoy ng gasolina na sadyang ibinuhos sa mga tuyong kahoy. Kasunod ang mabilis na paglaki ng mga dambuhalang. Dila ng apoy na tila nagugutom, na halimaw na nagniningas. Sunog! May sunog! Ang bawat sigaw ng mga kapitbahay ay tila mga tinik na bumaon sa pandinig ni Simon. Sa isang iglap, ang payapang pamayanan ay naging isang impyerno ng kaguluhan. Ang bawat paglagutok ng mga nasusunog na yero at ang pagguho ng mga dingding na gawa sa plywood ay lumilikha ng isang marahas na init na tila kayang tunawin ang kahit na anong danggal. Hindi nag-atubili si Simon. Sa gitna ng makapal at itim na usok na unti-unting lumalamon sa langit, ang tanging nasa isip niya ay ang dalawang buhay sa loob ng dampa. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib habang pilit niyang sinasagupa ang nagbabagang mga harang. Ang bawat hininga niya ay puno ng abo at uling. Ngunit ang takot na mawala si Dory at si Luningning ay mas matindi kaysa sa hapdi ng apoy na humahalik sa kanyang balat. Dory! Lumabas kayo riyan! Ang sigaw ni Simon. Ang kanyang boses ay paos na at halos malunod sa dagundong ng naglalagablab na paligid. Ang bawat hakbang niya patungo sa pintuan ay tila paglakad sa gitna ng isang pugon. Nang marating niya ang pinto, huli na ang lahat. Ang hagdanan ay gumuho na at ang apoy ay nakapalibot na sa buong dampa ni Dory. Sa loob, narinig ni Simon ang mahinang ubo ni Nanay Elena at ang nakakapangilabot na iyak ni Luningning. Ang tunog ng sanggol na tila nahihirapan ng huminga dahil sa usok ay nagbigay kay Simon ng isang lakas na hindi tao. Gamit ang kanyang sariling balikat, buong puwersa niyang ibinigti ang kanyang katawan sa nagbabagang pinto hanggang sa ito ay magkapira-piraso. Ang init ay tila sumasabog sa kanyang mukha, ngunit wala siyang pakialam. Nakita niya si Dory sa isang sulok, nakayakap ng mahigpit sa sanggol habang pilit na tinatakpan ng basang tela ang mukha nito. Si Nanay Elena ay nakahandusay na sa tabi. Walang malay dahil sa tindi ng usok. Ang bawat sulok ng silid ay tila nagiging isang kulungan ng apoy na walang labasan. Simon! Ang tanging na isambit ni Dory.
Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot. Ngunit may isang kislap ng pag-asa nang makita ang lalaki. Ibigay mo sa akin ang bata, Dory. Kunin mo ang nanay. Ang utos ni Simon habang mabilis niyang binuhat ang matanda sa isang balikat at kinuha si Luningning sa kabilang kamay. Ang bawat galaw niya ay mabilis at desperado. Ang kisame ay nagsisimula ng bumagsak, ang bawat piraso ng nagbabagang kahoy ay tila mga ulan ng kamatayan na bumabagsak mula sa itaas. Nang makarating sila sa may pintuan, isang malaking biga ng bubong ang biglang bumigay. Ang tunog ng pagkabali ng kahoy ay tila isang huling babala ng tadhana. Sa isang iglap, itinulak ni Simon si Dory at ang sanggol palabas ng dampa. Ngunit ang mabigat at nagniningas na kahoy ay bumagsak sa kanyang sariling katawan, dahilan upang siya ay maipit sa ilalim ng gumuhong bahay. Simon! Hindi! Huwag mo kaming iwan! Ang boses ni Dory ay puno ng pighati, isang sigaw na tila humihiwa sa gitna ng nagbabagang gabi. Nakita niya si Simon sa gitna ng mga apoy. Ang mukha nito ay puno ng uling at dugo. Ngunit ang mga mata nito ay nananatiling nakatingin sa kanila. Mga matang nagsasabing sapat na ang mamatay basta't ligtas ang kanyang pamilya. Habang ang bawat dambuhalang apoy ay tuluyang lumalamon sa dampa, at ang bawat sigaw ng mga tao sa palengke ay tila nagiging malayo, tanging ang nanlilisik na liwanag ng sunog ang natitira sa paningin ni Dory. Maililigtas pa ba si Simon mula sa nagbabagang libingang iyon? O ang gabing ito ang magiging huling saksi sa kanyang pagbabayad puri? Ang bawat tibok ng katahimikan pagkatapos ng marahas na pagbagsak ng nagniningas na kahoy ay tila isang kawalan ng hangin sa buong Navotas. Nakahandusay si Simon sa ilalim ng nagbabagang poste. Ang kanyang mga kamay na dati ay malinis at makinis ay puno na ngayon ng itim na uling at bakas ng sunog. Ang init sa paligid ay patuloy na humihigop sa bawat hininga ni Dory. Ngunit ang sakit sa kanyang dibdib ay mas matindi kaysa sa hapdi ng apoy. Ang bawat patak ng kanyang luha ay mabilis na natutuyo sa kanyang mga pisngi dahil sa tindi ng temperatura. Habang pilit niyang sinusubukang abutin ang kamay ni Simon na hindi na gumagalaw. Simon! Gumising ka! Huwag mo kaming iwan ng ganito! Ang boses ni Dory ay halos mapunit sa gitna ng ingay ng mga nagtatakbuhang tao at ang unti-unting paghupa ng mga dila ng apoy dahil sa pagdating ng tulong. Ang bawat sigaw niya ay puno ng desperasyon, isang panalangin na pilit niyang ipinapaabot sa langit. Sa gitna ng panganib, ang mga lalaki sa palengke, ang mga taong nakasama ni Simon sa pagbubuhat ng mga kaing ng isda nito mga nakaraang araw ay hindi nag-atubili. Sa pamamagitan ng pagtutulungan o bayanihan, sabay-sabay nilang binuhat ang mabigat na poste. Ang tunog ng pag-angat ng nagniningas na kahoy ay tila isang hudyat ng pag-asa. Maingat nilang hinila si Simon palabas mula sa nagbabagang hukay. Ang kanyang mukha ay puno ng sugat at ang kanyang hininga ay mababaw na lamang, tila isang kandilang malapit ng mamatay. Habang isinasakay si Simon sa ambulansya, mabilis namang kumilos ang hustisya sa ibang bahagi ng lungsod. Sa itaas na palapag ng Mondragon Holdings, nakatayo si Veronica Salazar sa harap ng bintana. Pinagmamasdan ang liwanag ng lungsod na tila ba pag-aari niya ang buong mundo. Ang isang mapait at mapaglarong ngiti ay gumuguhit sa kanyang mga labi habang iniisip na sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang problema sa Navotas ay naging abo na. Ngunit ang katahimikan ng kanyang opisina ay biglang naputon nang bumukas ang pinto ng walang pahintulot. Pumasok si Tito Ben, ang matandang security guard na lagi minaliit ni Veronica. Kasunod ang ilang mga alagad ng batas. Ang bawat hakbang ng mga pulis sa makinis na sahig ay tila isang marahas na kumatok sa pintuan ng tadhana ni Veronica. Miss Veronica Salazar, you are under arrest for multiple counts of arson, embezzlement, and frustrated homicide. Ang deklara ng opisyal, ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. What? This is ridiculous! Wala kayong ebidensya laban sa akin! Ang sigaw ni Veronica. Ang kanyang boses ay pumutok sa gitna ng nerbiyos at galit.
Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kolorete ay tila biglang nang upas sa takot. Inilabas ni Tito Ben ang isang maliit na digital recorder at isang folder na puno ng mga dokumento. Lahat ng mga transaksyon mo, lahat ng mga utos mo sa mga tauhan mong sunugin ang palengke, at ang pagmamanipula mo sa records ni Ma'am Dory. Nandito lahat. Akala mo ay bulag ang lahat, pero ang katapatan ay hindi kayang bilhin ng pera mo, Veronica. Ang bawat pag-click ng posa sa mga braso ni Veronica ay tila isang tunog ng pagsuko. Ang kanyang bawat pagpupumiglas at pagsigaw ay binaliwala ng mga pulis habang dahan-dahan siyang inilalabas ng gusali. Sa labas, ang mga reporter na dati ay naghahangad ng kanyang pabor ay naroon na ngayon para kunan ang kanyang kahihiyan. Ang pagbagsak ni Veronica ay naging isang pampublikong palabas, isang mansa sa pangalan ng pamilya Salazar na hinding-hindi na mabubura. Sa kabilang dako, sa loob ng isang malamig at puting silid sa ospital, nakatayo si Doña Felicidad sa tapat ng kama ni Simon. Ang kanyang matikas na anyo ay tila gumuhuna. Ang kanyang perlas ay tila naging mabigat na pasanin sa kanyang leeg. Nang makita niya ang kanyang tanging anak na nakabalot sa benda at nakadepende sa mga makina para mabuhay, doon lamang siya tinamaan ng matinding pagsisisi. Ang bawat salita ni Dory tungkol sa dangal at pagmamahal ay tila paulit-ulit na sumasampal sa kanyang konsensya. Nakaluhod si Dory sa kabilang panig ng kama, hawak ang malamig na kamay ni Simon. Ang bawat patak ng luha niya ay isang saksi sa kanyang pagpapatawan. Simon, lumaban ka. Huwag mong iwan si Luningning. Huwag mo akong iwan. Ang mahina niyang bulong, ang boses ay puno ng pighati na tila isang dalangin sa gitna ng katahimikan. Biglang narinig ang isang mahabang ugong mula sa monitor ng puso ni Simon. Ang bawat guhit sa screen ay naging diretsyo, isang babala ng panganib na tila nagpapatigil sa mundo ng lahat ng naroon sa silid. Ang mga doktor at nurse ay mabilis na nagsipasok, tinataboy ang mga tao palabas upang simulan ang muling pagbuhay sa lalaki. Naiwan si Dory sa labas ng pintuan, nakasandal sa malamig na pader ng hallway, habang ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang kawalang hanggan. Mayroon pa bang bukas na naghihintay para sa kanilang dalawa? O ang sakripisyong ito ni Simon ang magiging huling alaala ng isang pag-ibig na nahanap lamang sa gitna ng abo? Ang bawat segundo sa loob ng puting hallway ng ospital ay tila isang dambuhalang pabigat na nakapatong sa dibdib ni Dory. Ang amoy ng gamot at malinis na sahig ay hindi nagbibigay ng kapanatagan, kundi isang paalala ng marahas na hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa kabila ng makapal na salamin ng intensive care unit, nakikita niya si Simon, ang lalaking dating puno ng yabang at kapangyarihan, na ngayon ay tila isang munting kandilang pilit na pinapanatiling nagniningas ng mga makina. Ang mga benda sa kanyang katawan ay tila mga puting bandila ng pagsuko. Sa gitna ng digmaang siya rin ang nagsimula. Sa isang sulok ng pasilyo, nakaupo si Doña Felicidad. Wala na ang kintab ng kanyang mga perlas. Ang kanyang mga kamay na dati ay laging nakataas sa pag-uutos, ay nanginghinig na ngayon habang hawak ang isang rosaryo. Nang magtama ang kanilang mga mata, hindi ang matalim na titig ng isang mata-pobreng donya ang nakita ni Dory, kundi ang nanunuyong mga mata ng isang inang natatalo ng sariling pride. Dahan-dahang tumayo ang matanda at lumapit kay Dory. Ang bawat hakbang nito sa makinis na sahig ay tila isang mahabang paglalakbay patungo sa pagpapakumbaba. Huminto siya sa tapat ni Dory at sa isang galaw na hindi inakala ng sinuman, dahan-dahan siyang yumuko. Ang kanyang boses, na dati ay parang kulog, ay naging isang mahina at basag na bulong. Theodora, I'm so sorry. Patawarin mo ako sa lahat ng mga sinabi ko. I was so blinded by our name, by our status, na hindi ko nakita ang tunay na halaga ng taong nagligtas sa pamilya namin ng 2 beses. Ang wika ni Doña Felicidad habang ang mga luha ay dahan-dahang bumubura sa kanyang kolorete. Kahit anong gawin ko,
Hindi ko mababayaran ang lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo at sa nanay mo. Please, wag mong iwan ang anak ko. Ikaw lang ang dahilan kung bakit siya lumalaban na yun. Naramdaman ni Dory ang isang matinding pagyanig sa kanyang kalooban. Ang put na inalagaan niya sa loob ng maraming buwan ay tila unti-unting natutunaw sa harap ng pagluhod ng kanyang kaaway. Ngunit, ang sugat sa puso ay hindi agad naghihilom dahil lamang sa isang hingi ng tawad. Tumiin siya sa salamin ng ICU, sa munting luningning na mahimbing na natutulog sa bisig ni Tito Ben sa malayo, at sa kanyang sariling mga kamay na puno pa rin ng bakas ng uling mula sa sunog. Hindi ko po maipapangako ang agad na pagpapatawad, madam. Ang mahinang sagot ni Dory, ang boses ay puno ng dignidad. Dahil ang tiwala ay hindi parang pera na pwedeng ideposito at bawiin kung kailan nyo gusto. Pero para kay Luningning at para sa Simon na nagbuwis ng buhay para sa amin, mananatili ako. Biglang bumukas ang pinto ng ICU at lumabas ang doktor. Ang bawat kilos nito ay pinagbasdan ng dalawang babae nang may matinding kaba. Ang katahimikan sa paligid ay tila lalong bumigat habang hinihintay ang bawat salitang lalabas sa bibig ng mediko. The operation was successful. He's out of danger, but he will need a long time to recover. Ang mahalaga, nagpakita siya ng senyales na gusto niyang mabuhay. Ang pahayag ng doktor na tila isang himig ng langit sa pandinig ni Dory. Pinayadan si Dory na pumasok sa loob. Dahan-dahan niyang nilapitan ang kama ni Simon. Ang bawat tunog ng monitor ng puso ay tila isang musikang nagsasabing may pag-asa pa. Hinawakan niya ang kamay ni Simon. Ang kamay na dati ay itinaboy siya, ngunit huli ay nagligtas sa kanya. Sa gitna ng mahinang liwanag ng silid, dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ng lalaki. Idinilat ni Simon ang kanyang mga mata, malabo at puno ng pagod. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Dory, isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Walang kumpanya, walang yaman, walang kahit anong maskara, tanging ang dalawang kaluluwang pilit na nagtatagpo sa gitna ng pighati. Dory! Ang halos hindi marinig na tawag ni Simon. Nandyan ka ba? Nandito ako, Simon. Hindi ako aalis. Ang sagot ni Dory habang idinidikit ang kamay ng lalaki sa kanyang pisngi. Ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng sakit, kundi luha ng isang bagong simula. Ngunit sa gitna ng sandaling iyon ng kapayapaan, isang katanungan ang nananatili sa isip ni Dory habang nakatingin sa labas ng bintana ng ospital, kung saan nagsisimulang sumikat ang araw sa ibabaw ng Manila. Sapat na nga ba ang pag-ibig at pagsisisi para burahin ang 10 taon ng pait? O ang bukas ba ay magdadala ng mga bagong pagsubok na muling susubok sa kanilang marupok na ugnayan? Ang bawat pintig ng panahon ay tila naging isang mahinahong awit ng panhilom sa buhay ni Dory. 2 taon na ang nakalilipas mula nang lamunin ng apoy ang palengke ng Navotas, ngunit sa halip na abo, isang mas matatag na pundasyon ang itinayo ni Dory mula sa mga guho ng kanyang nakaraan. Wala na ang yumuyukong Thuki na laging nagtatago sa anino ng kanyang amo. Sa harap ng bagong gusali ng hiyas ng Navotas Foundation, nakatayo ang isang babaeng. Ang bawat galaw ay puno ng dangal at tiwala sa sarili. Ang kanyang suot na simpleng barotsaya ay hindi lamang palamuti, kundi simbolo ng kanyang tagumpay bilang katuwang ng mga kababaihang manggagawa na dati ay katulad niyang binaliwala ng lipunan. Sa loob ng malawak na silid ng foundation, maririnig ang mahinang ugong ng mga makinang panahi at ang masayang kwentuhan ng mga nanay na binibigyan ni Dory ng bagong pagkakataon. Hindi siya nakaupo sa isang mataas na trono. Naroon siya sa gitna nila, humahawak sa mga tela at nakikinig sa bawat kwento ng hirap at pagsisikap. Ang bawat tagumpay ng mga babaeng ito ay tila isang haplos sa sariling mga sugat ni Dory na ngayon ay ganap na ring naghilom. Bumukas ang pinto at pumasok si Simon.
Wala na ang matigas na aura ng isang CEO na lagi nakatuon sa numero at kita. Ang kanyang mukha ay mas maaliwalas at sa kanyang mga bisig ay karga niya ang isang batang babaeng may malalaking mata at bungisnis na tila ba ang buong mundo ay isang malaking palaruan. Si Luningning. Ang bata ay mabilis na nagpumiglas mula sa ama at tumakbo patungo kay Dory. Ang bawat hakbang nito sa sahig ay tila isang mabilis na kumpas ng ligaya. Mama! Tingnan mo! May dala si Papa na bulaklak! Ang masayang sigaw ng bata, ang boses ay parang isang matamis na himig sa pandinig ni Dory. Lumapit si Simon at inyabot ang isang pumpon ng mga sariwang bulaklak ng daling pula. Ang kanyang titig kay Dory ay hindi na puno ng pagmamataas, kundi ng isang malalim at tapat na paghanga. You look beautiful today, Dory. Ang galing nga itayo mong foundation. Hindi lang ito gusali. It's a sanctuary for everyone who lost hope. Ang wika ni Simon. Ang kanyang boses ay may halong emosyon na tila ba bawat salita ay galing sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Hindi ko ito nagawa ng mag-isa, Simon. Salamat sa suporta mo, hindi bilang boss, kundi bilang isang kaibigan at kasama. Ang tugon ni Dory habang iniaayos ang kurbata ni Simon. Isang kilos na dati ay ginagawa niya bilang tungkulin, ngunit ngayon ay ginagawa niya ng may pagmamahal bilang kapantay nito. Nang sumapit ang hapon, naglakad ang dalawa sa gilid ng pampang, malapit sa silya kung saan dati ay nagtitinda si Dory ng tuyo. Ang langit ay nagsisimulang magkulay kahel at lila. Ang bawat sinag ng araw na tumatama sa tubig ng Manila Bay ay tila mga gintong pilak na sumasayaw sa ibabaw ng alon. Sa malazo, maririnig ang mahinahong hiyaw ng mga mangingisdang pauwi na mula sa laot. Ang bawat simoy ng hangin na may halong amoy ng dagat ay tila isang paalala na ang lahat ng sakit ay may hangganan din. Ngunit ang langit ay biglang nagbago. Ang bawat butil ng ulan ay nagsimulang pumatak mula sa maitim na ulap, isang pamilyar na ulan ng Maynila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ulan ng pighati o ulan ng pagtatago. Ang bawat patak na tumatama sa semento ng palengke ay tila isang pagbabasbas sa kanilang dalawa. Habang ang mga tao ay nagsisimulang magsipang takbuhan para sumilong, nanatili si Simon at Dory sa gitna ng basang kalsada sa mismong lugar kung saan dati ay itinapon ni Simon ang danggal ni Dory. Biglang huminto si Simon at humarap kay Dory. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay basa na ng ulan at ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng isang matinding determinasyon. Dahan-dahan siyang lumuhod sa gitna ng putikan at lansa ng palengke. Hindi alintana ang dumi o ang mapanghusgang tingin ng mga taong nakasilong sa malayo. Inilabas niya ang isang maliit at simpleng singsing, isang singsing na walang malalaking brilyante, ngunit gawa sa tapat na pangako. Dory, 10 taon mo akong binuo bilang tao nang hindi ko namamalayan. 10 taon mo akong inalagaan habang ako ay abala sa pagiging bulag. Ngayon, sa harap ng lahat ng saksi ng ating hirap, at sa tapat ng mundong binalewala ka. Tinatanong kita. Ang boses ni Simon ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa bigat ng kanyang kaba. Will you marry me, Dory? Hayaan mong maging aninumo naman ako sa pagkakataong ito. Hayaan mong ako naman ang maging baluti mo habang buhay. Napatigil ang mundo ni Dory. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha ng kaligayahan. Ang kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Habang nakaluhod ang lalaking pinakamakapangyarihan sa kanyang buhay sa gitna ng sityong pinagmula ng kanyang pighati, isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sapat na ba ang lahat ng sakripisyo ni Simon para tuluyan niyang ibigay ang kanyang oo o mayroon pa ring takot na nakatago sa likod ng kanyang mga ngiti? Ang bawat butil ng ulan na dahan-dahang humahalik sa bubungan ng kanilang tahanan ay wala ng dalang paet o pangamba. Sa halip na matatalas na patalim, ang tunog ng tubig na dumadaloy mula sa mga alulod
ay tila isang banayad na oyayi na nagpapatulong sa mga sugat ng kahapon. Sa loob ng isang maayos ngunit hindi maluhong bahay sa tabi ng dalampasigan, ang bango ng sariwang luya at mainit na sabaw ay humahalo sa halimuyak ng kaligayahan. Ito ang mundong binuo ni na Dory at Simon, isang mundong hindi nasusukat sa taas ng mga gusali sa Makati, kundi sa lalim ng pagmamahalang sinubok ng apoy at ulan. Sa hapagkainan, nakaupo si Nanay Elena na ngayon ay masigla na ang mga mata, katabi si Doña Felicidad. Ang matandang Donya ay wala ng suot na mabibigat na alahas. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-aayos ng pagkain para sa kanyang apong si Luningning. Ang bawat sulyap ng matanda kay Dory ay puno ng paggalang at pagtanggap, isang tahimik na pagkilala na ang babaeng dating ang minaliit ay siya palang naging angkla ng kanilang pamilya. Wala ng distansya ng amo at utusan, tanging ang init ng isang pamilyang natutong magpatawad sa gitna ng pagkakamali. Inilapag ni Dory ang isang malaking mangkok ng mainit na arroz caldo sa gitna ng mesa. Ang bawat usok na nagmumula rito ay tila nagdadala ng mga alaala ng gabi sa hotel. Ngunit wala na ang hapdi. Tumingin si Simon kay Dory at sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kanilang tahanan, hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa. Ang bawat gasgas sa kanilang mga palad ay mga medalya ng kanilang pakikipaglaban sa tadhana. Ang bawat haplos ay isang pangako na hinding-hindi na muling magiging anino ang isa para sa isa. Masarap ang luto mo, Dory. Lasang-lasa ang pagmamahal. Ang mahinang wika ni Simon, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaang matagal niyang hinanap sa gitna ng kanyang yaman. Dahil ang tunay na sarap ay hindi nanggagaling sa mamahaling sangkap, kundi sa pusong marunong magpahalaga sa maliliit na bagay. Ang tugon ni Dory habang pinagmamasdan ang kanyang anak na masayang kumakain. Sa pagtatapos ng kanilang hapunan, lumabas si Dory sa beranda at pinagmasdan ang malawak na dagat ng Maynila. Ang ulan ay tumila na at ang bawat bituin sa langit ay nagsisimulang sumilip mula sa likod ng mga ulap. Napagtanto ni Dory na ang kanyang paglalakbay ay hindi tungkol sa pag-akyat sa mataas na lipunan, kundi tungkol sa pagtuklas na ang kanyang halaga ay hindi kailanman nakadepende sa tingin ng iba. Ang pagiging isang babae, isang ina, at isang anak ay isang karang-alang mas higit pa sa anumang titulo. Ang bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento ay tila naroon din sa tabi niya, humihinga ng malalim at nagpapasalamat. Ang aral ng anak sa ulan ng Maynila ay mananatiling nakaukit sa puso ng bawat Pilipina. Na sa gitna ng pinakamalakas na bagyo, may isang uri ng lakas na hindi kayang wasakin ng hangin o ano rin ng baha. Ang lakas ng isang pusong marunong magtiis, lumaban, at higit sa lahat, ang pusong marunong maghilom. Ang ulan ng Maynila ay magpapatuloy sa pagbuhos. Ngunit para kay Dory, bawat patak nito ay isa ng awit ng tagumpay at pag-asa.